Magugulat ka rito, mga seniors, dahil sa video na ito, malalaman mo kung anong klaseng tubig ang dapat inumin, gaano karami, at kailan, para makatulog ka ng dire-diretso ng 7 oras nang hindi nagigising para umihi sa gabi, tuwing gabi. Milyon-milyong seniors sa buong mundo ang nagigising para lang pumunta sa banyo. May ilan na nagigising 1 beses, may iba naman 2 beses, 3, minsan 5 pa. Alam mo yung pakiramdam na yon, sa wakas, nakatulog ka na, tapos biglang mararamdaman mo na naman yung tawag ng pantog. Sinusubukan mong tiisin, pero hindi ka pinapayagan ng katawan mo. Tatayo ka, pupunta sa banyo ng half asleep, babalik sa kama, at ayun, hindi ka na makatulog ulit. Paulit-ulit itong nangyayari gabi-gabi. At mapapaisip ka, siguro normal lang ito. Siguro ganito talaga kapag tumatanda na, pero hindi yon lubos na totoo. Nagbabago ang katawan natin habang tayo'y tumatanda. Pero ang madalas na paggising sa gabi para umihi ay hindi mo kailangang tanggapin bilang panghabang buhay na problema. Karapat-dapat kang makatulog ng mahimbing nang walang istorbo. Karapat-dapat kang gumising sa umaga na magaan ang pakiramdam at puno ng sigla, hindi pagod, at ang nakakagulat pa, isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit ito nangyayari ay hindi lang tungkol sa edad kundi kung paano at kailan ka umiinom ng tubig. Karamihan ng tao ay hindi alam na ang paraan ng pag-inom ng tubig ay maaaring makatulong sa iyong pantog o maaari rin itong makasama dito. At ayon sa mga doktor sa iba't ibang panig ng mundo, maraming seniors ang nagkakamali sa pag-inom ng tubig sa loob ng mahabang panahon. Kaya makinig kang mabuti, dahil sa video na ito, malalaman mo kung anong klaseng tubig ang tama. Gaano karami ang dapat mong inumin at ang tamang oras para maging payapa ang iyong pagtulog gabi-gabi. Hindi ito basta-bastang mga tips lang sa internet. Ang lahat ng maririnig mo ngayon ay batay sa totoong medikal na pag-aaral mula sa mga urologist, kidney experts, at sleep scientists na nakipagtrabaho sa libu-libong nakatatanda. Ang ilan sa mga matututuhan mo ngayon ay tiyak na ikagugulat mo, at baka salungat pa sa mga paniniwalang alam mo noon. Pero sa pagtatapos ng video na ito, malalaman mo na kung paano uminom ng tubig sa tamang paraan, ang paraang tumutulong sa iyong pantog na manatiling kalmado habang nagpapahinga ang iyong katawan. Kaya panoorin mo ang video na ito hanggang dulo, huwag mag-skip dahil sa huling bahagi. Ibabahagi namin ang isang simpleng water recipe na ayon sa maraming doktor ay makatutulong para makatulog ka ng buo sa gabi nang hindi nagigising para umihi. Bago tayo magsimula, gusto kong marinig mula sa iyo. Sabihin mo sa comments kung saan ka nanonood. Nasa Manila ka ba, Cebu, Davao, o nasa ibang bansa? I-comment mo sa ibaba, at kung sang-ayon ka na bawat senior ay karapat-dapat sa mahimbing at tuloy-tuloy na tulog, ay type mo ngayon sa comment section ang salitang I. Huwag mo ring kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at i-click ang bell icon para hindi mo ma-miss ang mga bagong video na magpapanatili sa iyong malusog, malakas, at puno ng enerhiya. Ngayon, huminga ka ng malalim, umupo ng komportable, at maghanda. Dahil ang mga malalaman mo ngayon ay maaaring magbago ng paraan ng iyong pagtulog habang buhay. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na maraming seniors ang hindi lubos na nauunawaan. Bakit ka nga ba nagigising sa gabi para umihi? Karamihan sa mga tao ay iniisip na normal lang ito kapag tumatanda, pero hindi iyon ang buong kwento. May tawag pa nga dito ang mga doktor, nocturia. Ibig sabihin lang nito ay ang paggising ng isa o higit pang beses sa gabi para umihi. Ayon sa National Institute on Aging, mahigit 70% ng mga matatanda na lampas 60 ang nakararanas ng nocturia, pero heto ang nakakagulat, kahit mga mas bata pa, kapag may maling lifestyle habits, ay pwedeng magkaroon din nito. Ibig sabihin, hindi lang edad ang dahilan, kundi kung paano pinamamahalaan ng iyong katawan ang tubig, hormones, at kontrol ng pantog. Ipapaliwanag ko ito sa simpleng paraan. Kapag bata ka pa, ang pantog mo ay parang nababanat na lobo, madali itong lumalawak at nakakayanan ang mas maraming ihi. Pero habang tumatanda tayo, ang lobo
Na ito ay nangangalos at nawawalan ng elasticity, hindi na ito kayang maglaman ng marami, kaya mas maaga nitong ipinapadala sa utak ang senyas na puno na, kahit hindi pa talaga ito puno. Kaya nararamdaman mo na kailangang umihi kahit konti lang naman ang nainom mo bago matulog, kasabay nito. Ang katawan mo ay gumagawa ng isang hormone na tinatawag na antidiuretic hormone o EA. Isipin mo ang EA bilang night mode switch ng iyong katawan. Kapag natutulog ka, sinasabi ng EA sa iyong mga bato, kidneys, na bagalan ang paggawa ng ihi para makatulog ka ng tuloy-tuloy. Pero heto ang problema, habang tumatanda tayo, mas kaunti na ang EA na nagagawa ng katawan natin. Ibig sabihin, hindi natatanggap ng kidneys ang utos na bumagal, kaya patuloy silang nagtatrabaho buong gabi. Mas maraming ihi, mas maraming pressure sa pantog, mas maraming beses kang nagigising para umihi. Kung malinaw ito sa iyo, ay type sa comments ang "make sense". Gusto kong makita kung ilan sa inyo ang may natutunang bago ngayon. Isa pa sa mga dahilan ay ang tinatawag na fluid redistribution sa maghapon dahil sa gravity, napupunta ang mga likido sa iyong mga binti at paa. Kaya mapapansin ng maraming seniors na namamaga o mabigat ang pakiramdam sa bukong-bukong. Kapag humiga ka sa gabi, bumabalik ang mga likidong iyon sa daloy ng dugo at napupunta sa iyong mga bato, kidneys. Pinoproseso ito ng kidneys at ginagawang ihi, kaya kahit hindi ka uminom bago matulog, naglalabas pa rin ng likido ang katawan mo. Isa pang salik, mga gamot, kung umiinom ka ng gamot sa high blood pressure, lalo na ang diuretics, ang mga ito ay sadyang dinisenyo para maglabas ng sobrang tubig sa katawan. Kapag nainom mo ito ng huli sa araw, maaari nitong palalain ang pag-ihi sa gabi. Kaya mahalagang kumonsulta sa iyong doktor. Minsan, simpleng paglipat lang ng oras ng pag-inom, mas maaga sa hapon, ay malaking tulong na. Mayroon ding mga kondisyon gaya ng pinalaking prostate sa mga lalaki at mahihinang pelvic muscles sa mga babae na nagpapalala ng nocturia. Ayon sa Mayo Clinic, higit sa kalahati ng mga lalaking lampas 60 ang may enlarged prostate, na pinipiga ang urethra at pumipigil sa pantog na maubos ng lubos ang laman nito. Ang natitirang ihi sa pantog ay nagpapadala ng signal sa utak na kailangan mong umihi muli, kahit kakaupo mo lang sa kama. At huwag din natin kalimutan, kape, alak, at sobrang asukal ay pwedeng makairita sa pantog at kumilos bilang diuretics na nagtutulak sa katawan mong maglabas ng mas maraming tubig. Kaya kahit maliit na tasa ng kape o baso ng soft drinks sa gabi ay maaaring sirain ang buong tulog mo. Kung napansin mong naapektuhan ng kape o tsaa ang tulog mo, i-comment sa ibaba ang itotoo sa akin yan. Tignan natin kung ilan sa inyo ang makaka-relate. Ang maganda rito, karamihan sa mga sanhi nito ay maaaring kontrolin sa pamamagitan ng simpleng pagbabago ng mga nakagawian, lalo na sa tamang paraan ng pag-inom ng tubig at yan mismo ang tatalakayin natin sa susunod na bahagi ng video na ito, kaya manatili kang nanonood dahil pagkatapos mong maunawaan kung bakit ito nangyayari, ang susunod na tanong ay, ano ang magagawa mo tungkol dito, simula ngayong gabi? At kung nanonood ka pa rin hanggang ngayon, ay type sa comments ang "still watching". Nakatutulong ito para maabot ng ating channel ang mas maraming seniors na nangangailangan ng ganitong kaalaman. Ngayon na alam mo na ang tunay na dahilan sa likod ng iyong mga pagpunta sa banyo tuwing hating gabi. Pag-usapan naman natin ang pinakamadalas na pagkakamaling ginagawa ng mga tao sa pagsubok na ayusin ito at kung bakit lalo lang itong nagpapalala sa problema. Ngayong alam mo na kung bakit ka nagigising sa gabi para umihi, pag-usapan naman natin ang pinakamadalas na pagkakamali na halos lahat ng seniors ay ginagawa kapag sinusubukang ayusin ito. Maraming seniors ang naniniwala na kung bababaan nila ang pag-inom ng tubig, lalo na sa gabi, ay titigil din sila sa paggising para umihi. Mukhang lohikal, di ba? Mas kaunting tubig na inumin, mas kaunting ihi na ilalabas. Pero mali ang ideyang ito, at sa katunayan, lalo pa nitong pinapalala ang problema. Narito kung bakit. Kapag kulang ka sa tubig sa maghapon, susubukan ng katawan mong ipunin ang natitirang likido, ang mga bato,
kidneys mo ay gagawa ng mas makapal, madilim, at mas acidic na ihi. Ang concentrated urine na ito ay naiirita ang loob ng iyong pantog, at kapag nairita ito, nagiging sobrang aktibo, magsisimula itong magpadala ng maling senyales sa utak na parang puno na ito, kahit hindi pa. Ayon kay Fumio Niwa, isang Japanese kidney specialist mula sa Tokyo Medical Center, natuklasan sa kanyang 2018 study na ang mga seniors na iniiwasan uminom ng tubig matapos ang tanghalian ay mas madalas pa ring umiihi sa gabi, hindi mas kaunti. Bakit? Dahil ang kanilang mga bato ay napipilitang magtrabaho ng sobra upang salain ang mga toxins na naipon sa katawan sa maghapon. Kung nagulat ka sa impormasyong yan, ay type sa comments ang wow. Hindi ko alam yan. Kaya ang solusyon ay hindi ang pagbawas ng tubig, kundi ang pagtatama ng oras ng pag-inom. Isipin mo ang katawan mo na parang may schedule, gusto mong uminom ng mas marami sa umaga at tanghali, at dahan-dahang bawasan sa bandang gabi. Hindi bigla ang itigil, natuklasan ni Niwa at ng kanyang team na ang mga seniors na maayos ang agwat ng pag-inom ng tubig, ibig sabihin, uminom ng karamihan sa umaga hanggang hapon, ay mas mahimbing ang tulog at nakaranas ng hanggang 40% na mas kaunting pag-ihi sa gabi sa loob ng 3 linggo. Ngayon, gawin nating praktikal ito. Isipin ang ganitong timeline. Pagkagising hanggang tanghali, uminom ng karamihan sa iyong arawang tubig, mula 12 yes hanggang 6 . Medyo bawasan na ang pag-inom, pagkatapos ng 8 sip-sip lang ng kaunti kung nauuhaw ka. Ang simpleng pagbabagong ito lang ay maaaring makabawas ng malaki sa pressure ng pantog habang natutulog ka. Pero may isa pang dahilan kung bakit delikado ang sobrang kaunting pag-inom ng tubig. Ang dehydration ay hindi lang nakakaapekto sa pantog, pati sa utak at puso. Kapag dehydrated ka, kumakapal ang dugo, tumataas ang presyon, at naglalabas ang katawan ng stress hormones na nagpapahirap makatulog muli kapag nagising ka. Ayon sa isang 2019 study mula sa Pennsylvania State University, ang mga matatandang bahagyang dehydrated ay mas balisa ang tulog, mas mabilis ang tibok ng puso sa gabi, at mas madalas gumising para umihi kumpara sa mga regular na umiinom ng tubig sa maghapon. Kaya kung iniiwasan mo uminom ng tubig sa hapon o gabi dahil akala mo'y makatutulong sa tulog, panahon na para baguhin ang ugaling iyon. Ang layunin ay hindi itigil ang tubig, kundi turuan ang katawan kung kailan ito ipoproseso ng tama. Kung sinubukan mo nang bawasan ang tubig sa gabi pero hindi pa rin maayos ang tulog mo, i-comment sa ibaba ang ako yan, para malaman ng iba na hindi sila nag-iisa. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang karaniwang pagkakamali. Ang pag-inom ng maling uri ng likido bago matulog. Maraming seniors ang gustong uminom ng kape, milk tea, o isang basong alak para ma-relax sa gabi. Pero ito ang totoo, ang caffeine at alcohol ay natural na diuretics. Ibig sabihin, pinapagana nila ang kidneys mo para gumawa ng mas maraming ihi. Kahit isang tasa lang ng kape sa -6 ng gabi ay pwedeng magpaaktibo sa pantog mo hanggang hating gabi. Ayon kay Anthony Smith, Chief of Urology sa University of New Mexico, ang pagtigil sa caffeine pagkatapos ng tanghalian ay nagpahaba ng tulog ng halos 2 oras sa mga matatandang kalahok sa kanilang pag-aaral. Isipin mo yon, 2 oras na dagdag na tulog, simpleng hindi lang pag-inom ng kape sa hapon. Kaya heto ang simpleng golden rule, walang kape, o soft drinks pagkatapos ng 2 yen, walang alak pagkatapos ng 5 yen, sa gabi, plain o mainit na tubig lang. Kung mahilig ka sa kape pero handa kang tigilan ito pagkatapos ng tanghalian, ay type sa comments ang challenge accepted. At isa pang tip, maraming seniors ang umiinom ng isang buong baso ng tubig bago matulog dahil takot silang ma-dehydrate sa gabi. Pero ang totoo, sobra iyon para sa pantog mo. Sa halip, uminom ng huling baso ng tubig 2 oras bago matulog. At kung mauuhaw bago matulog, sip-sip lang ng kalahating baso ng mainit na tubig. Sa ganitong paraan, nanatiling hydrated ang katawan mo, pero kalma ang pantog mo. Tandaan, ang layunin ay hindi tumigil sa pag-inom, kundi turuan ang katawan ng tamang ritmo at balanse.
Kapag nasunod mo ang tamang ritmo, sabay-sabay na nagtutulungan ang kidneys, pantog, at hormones mo, hindi sila naglalaban-laban. Kung may natutunan ka sa bahaging ito, i-type sa comments ang isimula ngayon. Itatama ko ang oras ng pag-inom ko. Ngayon na alam mo na ang pinakamalaking pagkakamali at ang tamang timing strategy, sa susunod na bahagi ay tatalakayin natin ang eksaktong water schedule na inirerekomenda ng mga doktor para makatulog ka ng mahimbing, walang madalas na pag-ihi, at walang balikwa sa kama. Kaya manatili ka pa dahil papunta na tayo sa pinakamahalagang bahagi. At kung nanonood ka pa rin, ay type sa comments ang still here. Dahil nagsisimula pa lang tayo sa magagandang parte. Ngayon na alam mo na ang pinakamalaking pagkakamali, ang pag-inom ng sobrang kaunti o pag-inom sa maling oras, pag-usapan naman natin ang tamang paraan ng pag-inom ng tubig para makatulog ka ng mahimbing sa gabi ng walang abala. Ayon sa mga doktor at urologist, ang sikreto ay hindi kung gaano karaming tubig ang iniinom mo, kundi kung kailan at paano mo ito iniinom. Ang katawan natin ay may sariling ritmo. Tinatawag ito ng mga siyentipiko na circadian rhythm, isang natural na orasan na kumokontrol hindi lang sa iyong tulog, kundi pati na rin sa kung paano gumagana ang iyong mga bato, kidneys, at pantog, bladder. Kaya kung inom ka ng tubig ayon sa natural na oras ng iyong katawan, mananatili kang hydrated sa araw. At magkakaroon ng sapat na oras ang iyong kidneys para iproseso ito bago ang oras ng tulog. Sa ganitong paraan, makakapagpahinga rin ang iyong pantog habang ikaw ay natutulog. Kung malinaw ito sa iyo, ay type sa comments ang body rhythm. Ngayon, himain natin ang tamang schedule ng pag-inom ng tubig na inirekomenda ng maraming urologist para sa mga senior. Kumuha ng ballpen o makinig ng mabuti. Dahil ang simpleng rutang ito ay maaaring makatulong sa iyo na makatulog ng mas mahaba ngayong gabi. Umaga, 6 hanggang 8 del. Umpisahan ang araw sa pag-inom ng 2 baso ng tubig na nasa room temperature. Bakit? Dahil pagkatapos matulog ng 6-8 oras, bahagyang dehydrated ang katawan mo. Mas malapot ang dugo, mabagal pa ang kilos ng kidneys, at nililinis pa ng pantog ang natitirang dumi. Ang 2 basong ito ang gigising sa iyong kidneys at magpapalabas ng toxins ng maaga, imbes na ipunin ito at gambalain ka sa gabi. Expert tip, maglagay ng hiwa ng lemon o pipino kung gusto mo. Nakakatulong ito sa paglilinis ng urinary tract at sa digestion. Kung umiinom ka na ng tubig tuwing umaga, ay type sa comments ang I do this. Isa ka ng hakbang sa unahan. Kalagitnaan ng umaga, bandang 1:00 hanggang 11:00 uminom ng 1 baso ng tubig bago magtanghalian. Nakakatulong ito sa digestion at upang maiwasan ang sobrang pagkain. Ngunit pinapanatili rin nitong balansyado ang hydration sa kalagitnaan ng araw. Tandaan, kung maaga mong na-hydrate ang katawan, hindi na kailangang magtrabaho ng husto ang kidneys mo sa gabi. Hapon, bandang 3 uminom ulit ng 1 baso ng tubig. Mahalaga ito dahil sa oras na ito, nagsisimulang bumaba ang enerhiya ng katawan at kailangan pa rin ng iyong kidneys ng sapat na likido para gumana ng maayos. Pinipigilan din nito ang afternoon dehydration, na ayon sa isang pag-aaral noong 2019 mula sa University of Ottawa, ay isa sa mga nakatagong dahilan ng pagkapagod at sobrang aktibong pantog sa gabi sa mga matatanda. Kung may natututunan ka ngayon, ay type sa comments ang learning a lot. Para matulungan din ang ibang senior na makita ang videong ito, gabi, bandang 6 kasabay ng hapunan, uminom ng 1 baso ng tubig kasabay ng pagkain. Nakakatulong ito sa maayos na digestion at nakakaiwas sa constipation. Isa ring sanhi ng pressure sa pantog, ngunit tandaan, ihinto ang pag-inom ng maraming tubig pagkatapos ng 7 mula sa oras na ito. Ang layunin mo ay bigyan ng sapat na oras ang iyong kidneys para salain ang lahat bago ang oras ng pagtulog, bago matulog bandang 8. Uminom lamang ng kalahating baso ng maligambam na tubig. Ang mainit-init na tubig ay nagpaparelax ng mga kalamnan sa paligid ng pantog at nakakatulong para makaramdam ng kapanatagan.
Pinipigilan din nitong matuyo ang bibig at lalamunan habang natutulog nang hindi binabaha ang iyong kidneys. Mahalaga, huwag lagukin agad ang tubig, higupin ito ng dahan-dahan. Ang biglaang pag-inom ay mabilis na nagpapadala ng tubig sa pantog, habang ang dahan-dahang pag-inom ay nagbibigay ng oras sa katawan para maabsorb ito ng mas maayos. Ayon sa isang 2020 clinical study mula sa University of Pittsburgh Sleep Research Center, ang mga senior na sumunod sa eksaktong pattern na ito. 2 baso sa umaga, katamtamang pag-inom sa hapon, at maliit na lagok bago matulog, ay nabawasan ang pag-ihi sa gabi ng hanggang 40% sa loob lamang ng 2 linggo. Hindi ito himala. Ito ay siyensya at tamang oras ng hydration. Ngayon, may isang bagay pa na madalas hindi alam ng marami, mahalaga rin ang temperatura ng tubig. Ang malamig na tubig ay nagdudulot ng shock sa pantog at sa digestive system, lalo na sa gabi. Maaari nitong higpitan ang kalamnan ng pantog at biglang magdulot ng pag-ihi, samantalang ang maligambam o tubig sa room temperature ay nakakapagpakalma sa pantog at nakakatulong sa relaxation ng kidneys. Iyan ang dahilan kung bakit sa mga sinaunang sistemang pangkalusugan tulad ng Japanese at Chinese medicine, inirerekomenda ang maligambam na tubig para sa mga senior sa loob ng daan-daang taon. At ngayon, sinusuportahan na rin ito ng modernong siyensya, mabilis na buod ng iyong ideal na hydration schedule. 6, 8, 10, 2 baso ng tubig, room temperature, 11 ves, 1 baso 3 il, 1 baso 6 ies, 1 baso, kasabay ng hapunan, 8 ies, kalahating baso ng maligambam na tubig bago matulog. Kung plano mong subukan ito ngayong gabi, ay type sa comments ang il Lirsides. Ngayon, maaaring itanong mo, paano kung nauuhaw pa ako pagkatapos ng siyam ie? Ayos lang iyon, huwag mong pigilan ang uhaw. Basta maliit na lagok lang, hindi isang buong baso, kailangan lang ng katawan mo ng kaunting moisture para maging komportable habang natutulog, at kung umiinom ka ng gamot gaya ng blood pressure pills o diuretics, subukang inumin ito ng mas maaga sa araw, maliban kung may ibang utos ang iyong doktor. Sa ganitong paraan, gagana ang gamot sa araw imbes na pagtakbuhin ka sa banyo sa kalagitnaan ng gabi. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of the American Geriatric Society, ang mga senior na inayos ang oras ng pag-inom ng tubig at gamot ay nagkaroon ng halos 3 oras na mas mahabang tulog, 3 oras ng tahimik, tuloy-tuloy na pahinga, galing lang sa tamang paraan ng pag-inom ng tubig. Kung gusto mo ng ganitong tulog mamayang gabi, ay type sa comments ang CP2 hours straight. Ngayon, ang tanong, pare-pareho ba ang lahat ng tubig? May kaibahan ba ang uri ng tubig na iniinom mo? Ang sagot, at sa susunod na bahagi, tatalakayin natin kung anong klaseng tubig ang nakakatulong para manatiling kalmado ang iyong pantog, at alin naman ang maaaring tahimik na nagdudulot ng iyong pagpupuyat. Kaya huwag aalis, manatili ka hanggang dulo. At kung nandito ka pa rin ngayon, ay type sa comments ang "is still here". Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang bagay na madalas hindi iniisip ng karamihan, ang uri ng tubig na iniinom mo. Baka iniisip mo, hindi ba pare-pareho lang naman ang tubig? Ang sagot, hindi. Ang klase ng tubig, pati na rin ang temperatura nito, ay may epekto sa kung paano kumikilos ang iyong pantog at kidneys, lalo na sa gabi. Kaya kung gusto mong makatulog ng mahimbing nang walang istorbo ng paulit-ulit na pag-ihi, makinig ng mabuti, dahil malaki ang epekto ng mga detalyeng ito. Ang temperatura ng tubig maraming tao, lalo na sa Pilipinas, ang mahilig uminom ng malamig na tubig, lalo na kapag mainit ang panahon, pero ito ang hindi alam ng karamihan kapag uminom ka ng malamig na tubig, nagre-react ang katawan mo na parang nasa ilalim ito ng stress. Ang malamig na tubig ay pinipiga o pinatitigas ang mga kalamnan ng tiyan, pinapabagal ang digestion, at maaari ring pasiglahin ang pantog para kumontra. Kaya minsan, agad mong nararamdaman ang pag-ihi matapos uminom ng malamig na inumin, samantalang ang maligambam o tubig sa room temperature ay nakakatulong sa katawan na mag-relax.
Pinapabuti nito ang daloy ng dugo at pinapanatiling kalmado ang mga kalamnan sa pantog, ayon sa isang 2017 na pag-aaral sa Journal of Neurology and Urodynamics. Ang pag-inom ng mainit-init na tubig bago matulog ay nakababawas ng pressure sa pantog at nagpapabuti ng bladder control sa mga matatanda. Kung mahilig kang uminom ng malamig na tubig pero nagulat ka dito, ay type sa comments ang "didn't know that". Kaya simula ngayon, lalo na sa gabi, palitan ang yelo mong tubig ng maligambam o maligatgat na tubig. Maliit lang itong pagbabago, pero siguradong magpapasalamat sa iyo ang iyong pantog. Ang kalidad ng tubig, hindi lahat ng tubig ay pare-pareho. May mga bottled water na mataas ang sodium o mineral content na maaaring makaapekto sa iyong kidneys at maging sanhi ng pagiging sensitibo ng pantog. Kapag pipili ng tubig, pumili ng malinis na filter na tubig na mababa ang sodium content. Kung gumagamit ka ng mineral water, siguraduhin hindi ito sparkling tea o carbonated, dahil ang carbonation ay nakakairita sa pantog at nagdudulot ng pakiramdam na gusto mong umihi agad, ayon sa isang 2021 ulat mula sa Cleveland Clinic. Ang mga carbonated na inumin, pati na rin ang carbonated water, ay maaaring magpataas ng urinary urgency sa mga matatandang may sensitibong pantog. Kaya kung maaari, pumili ng still water. Kung mahilig ka sa sparkling water tuwing gabi, ay type sa comments ang I'll switch to still water. Tamang balanse ng hydration. Maraming senior ang naniniwala na mas maraming tubig, mas mabuti, para raw malinis ang katawan. Ngunit, ang sobrang pag-inom ng tubig ay kasing sama ng kakulangan nito. Kapag sobra ang iniinom mo, lalo na bago matulog, mapipilitan ang iyong kidneys na magtrabaho ng tuloy-tuloy. Ibig sabihin, mapupuno ulit ang iyong pantog at magigising ka. Kaya ang layunin ay hindi banlawan ang katawan mo, kundi uminom sa tamang oras at tamang dami, ayon kay Ir Sharon Bergquist. Mula sa Emory University, ang tamang dami para sa karamihan ng mga matatanda ay 1.5 hanggang 2 litro ng tubig bawat araw, pero dapat ipinapamahagi ito mula umaga hanggang gabi. Ang sobrang dami ng tubig sa isang inuman ay nakakalito sa katawan at nakaka-stress sa pantog. Karagdagang tip mula sa Japanese health study, sinirekomenda nila ang tinatawag na living water, ibig sabihin, sariwa, dumadaloy, o oxygenated water. Kung gumagamit ka ng water filter o purifier, siguraduhing pinapalitan at nire-refill ito araw-araw para manatiling sariwa at puno ng oxygen ang tubig. Ang tubig na matagal nang nakatambay ay nawawalan ng buhay at lasa. Kung ayaw mo ng plain water, pwede mong i-enhance ang hydration mo gamit ang natural infusions na ligtas para sa mga senior. Narito ang ilang halimbawa. Maligambam na tubig na may cucumber slices. Nakakatulong ito sa pagpapakalma ng bladder inflammation at nakakapreskong inumin. Maligambam na tubig na may lemon, bahagyang pinapababa nito ang acidity ng katawan at binabawasan ang bladder irritation. Barley water, kilala sa maraming Asian culture bilang pampalakas ng kidneys at pampakalma ng urinary tract. Siguraduhin lang na walang asukal at hindi masyadong malapot. Kung nasubukan mo na ang alinman sa mga ito, ay type sa comments kung alin ang paborito mo, lemon water, cucumber water, o barley water. Tamang paraan ng pag-inom. Kapag masyado kang mabilis uminom ng tubig, mabilis ding lumalaki ang tiyan at pinoproseso ito agad ng kidneys, kaya diretsyo agad sa pantog. Pero kapag dahan-dahan mong iniinom o sinisipsip ito, nagkakaroon ng oras ang katawan para maabsorb ito sa mga cells, mas kaunti ang napupunta sa ihi, at mas maraming tubig ang nagagamit ng katawan. Kaya mas mabuti pang ubusin ang isang baso ng tubig sa loob ng 1-0 minuto kaysa lagukin ito sa isang higop. Buod ng iyong water guide. Uminom ng maligamgam o room temperature water. Iwasan ang malamig at carbonated na inumin sa gabi. Gumamit ng filtered, low-sodium water. Uminom ng dahan-dahan, hindi biglaan. Huwag masyadong uminom bago matulog. Kalahating baso lang ay sapat. Ang simpleng pagbabago na ito ay maaaring maging pagitan ang paggising ng 3 beses sa gabi at pagtulog ng tuloy-tuloy hanggang umaga.
Kung gusto mong subukan ang pag-inom ng maligambam na tubig ngayong gabi, ay type sa comments ang warm water tonight. At tandaan, hindi lang ito tungkol sa pagtulog ng mas mahaba, kundi sa pagbibigay ng tunay na pahinga sa iyong katawan, ang puso, kidneys, at maging ang immune system mo ay umaasa sa maayos na tulog para makapag-repair at lumakas muli. Ayon sa isang 2020 na pag-aaral mula sa National Sleep Foundation, ang mga senior na pinabuti ang kalidad ng hydration, hindi lang dami, ay nagkaroon ng mas malakas na immune system, mas mataas na enerhiya sa umaga, at mas malinaw na pag-isip kaya kahit simpleng tubig lang, kung tama ang uri at paraan ng pag-inom mo, maaari nitong baguhin kung paano ka natutulog, kung gaano ka kasigla, at kung paano ka tumatanda. Kung nanonood ka pa rin hanggang ngayon, ay type sa comments ang still learning. At huwag kalimutang i-like ang video kung natutulungan ka nito. Ngayon na alam mo na ang tamang uri ng tubig, tamang temperatura, at tamang ritmo ng pag-inom, mas lalalim pa tayo. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko kung paano nakakaapekto ang iyong pang-araw-araw na gawi at posisyon ng katawan sa pantog habang natutulog, at kung paano mo maituturo sa katawan mo ang tahimik, tuloy-tuloy na pahinga, kaya huwag aalis. Dahil malapit na nating talakayin ang Doctor's Water Mix na ikinagulat ng maraming eksperto, manatiling nakatutok. Ngayong alam mo na kung anong uri ng tubig ang dapat inumin, ang tamang temperatura, at ang perpektong oras, pag-usapan naman natin ang isa pang mahalagang bagay, ang iyong pamumuhay at gawi sa dahil kahit tama ang pag-inom mo ng tubig, kung mali naman ang galaw, pagkain, at pahinga mo sa maghapon, maaari ka pa ring magising sa gabi. Ang iyong pantog, bladder, ay hindi nagtatrabaho ng mag-isa, ito ay konektado sa iyong mga binti, puso, bato, kidneys, at maging sa posisyon mo sa pagtulog. Kaya ngayon, talakayin natin ang ilang simpleng gawi na maaaring magbigay sa iyo ng mahimbing na tulog ngayong gabi. Isaalisin ng maayos ang laman ng pantog bago matulog, kadalasan. Iniisip ng mga nakatatanda na sapat na ang isang beses na pag-ihi bago matulog, pero ayon sa mga urologist, may tinatawag silang double voiding technique. Ibig sabihin nito, pumunta sa banyo bago ka magsipilyo, at pumunta ulit bago ka humiga sa kama. Ang unang pag-ihi ay nag-aalis ng karamihan ng laman ng pantog, at ang pangalawa ay nagtatanggal ng natirang ihi. Mahalaga ito dahil habang tumatanda tayo, humihina ang mga kalamnan ng pantog kaya hindi nito lubos na nailalabas ang ihi sa isang pagpunta lang. Kahit kaunting ihi lang ang maiwan, maaari itong mag-trigger ng panibagong pag-ihi sa kalagitnaan ng gabi, sa pamamagitan ng double voiding. Makakatulong kang mapahinga ng buo ang iyong pantog. Kung hindi mo pa ito nasusubukan, i-comment mo, susubukan ko ang double voiding mamaya. Pangalawa, ang iyong mga binti, sa maghapon. Hinihila ng gravity ang likido pababa sa iyong mga binti at paa, lalo na kung matagal kang nakaupo o nakatayo. Mapapansin mong namamaga o mabigat ang iyong mga binti pagsapit ng gabi. Kapag nahiga ka na, bumabalik ang mga naipong likido sa iyong daluyan ng dugo, napapansin ito ng iyong mga bato, kidneys. Kaya nagsisimula silang mag-filter at gawing ihi ang sobrang likido, dahilan para magising ka sa gabi. Ang solusyon, itaas ang iyong mga binti bago matulog, humiga at ipatong ang mga binti sa unan. O umupo sa recliner at ipatong ito ng mas mataas sa iyong dibdib ng mga 15 minuto bago matulog. Nakakatulong ito para maiproseso ng iyong katawan ang likido bago ka matulog, hindi habang natutulog. Kung naranasan mo ng mamaga ang binti bago matulog, i-comment, ako yon. At kung mahilig kang magsiesta o matulog ng sandali sa araw, subukan mo ring itaas ng bahagya ang mga binti. Nakatutulong ito upang hindi ka madaling magising sa gabi. 3. Iwasan ang maalat na pagkain sa gabi. Maraming hindi nakakaalam na may kinalaman ang pagkain sa dami ng ihi sa gabi. Ang asin, halimbawa, ay nagpapapigil ng tubig sa katawan sa maghapon. Pero kapag natutulog ka na, inilalabas ng katawan ang tubig na iyon bilang ihi. Kaya kung mahilig kang kumain ng maalat na pagkain,
Instant noodles, daing, o ulam na maraming toyo sa hapunan, malamang na mas madalas kang naiihi sa kalagitnaan ng gabi. Ayon sa National Institute of Health sa Japan, ang pagbabawas ng asin ng kahit 25% lang ay nakapagpababa ng nighttime urination ng higit sa 30% sa loob ng isang buwan. Kaya ito ang simpleng tuntunin. Iwasan ang maalat na pagkain pagkatapos ng 6 ng gabi. Kung gusto mo pa rin ng malasa, pumili ng prutas tulad ng saging, papaya, o pakwan. Mayaman ang mga ito sa potassium. Nakatutulong sa hydration at banayad sa pantog. Kung mahilig ka sa maalat pero handa kang bawasan ito, i-comment, less salt, better sleep, 4 gumawa ng kalmadong gawain bago matulog. Ang stress ay isa sa mga pangunahing sanhi ng overactive bladder. Kapag balisa o kinakabahan ka, naglalabas ang katawan ng cortisol na nagpapabilis ng tibok ng puso, tumataas ang presyon, at pinapataas ang paggawa ng ihi. Kaya mapapansin mong kapag stressed ka, mas madalas kang umiihi. Bago matulog, subukan mong mag-relax, huminga ng malalim, makinig sa malambing na musika, o iunat ang katawan. Kahit 2 minuto lang ng malalim na paghinga ay nakatutulong para bumaba ang cortisol at mapakalma ang pantog. Subukan mo ito. Huminga sa ilong ng 4 segundo, hawakan ng 4 segundo, at ilabas sa bibig ng dahan-dahan sa loob ng 6 segundo. Gawin ito ng 5 beses habang nakaupo o nakahiga. Mapapansin mong kumakalma ang katawan mo, pati ang pantog. 5. Alamin ang tamang posisyon sa pagtulog, ang paghiga ng flat o diretsyo minsan ay nagpapataas ng pressure sa mga bato at pantog. Para sa ilang seniors, ang pagtulog ng bahagyang nakatagilid na may maliit na unan sa pagitan ng tuhod ay nakatutulong sa sirkulasyon at nagpapababa ng pressure. Subukan mo at tingnan kung aling posisyon ang pinakamaginhawa sa iyo. Buod ng ating napag-usapan, umihi ng 2 beses bago matulog, double voiding, itaas ang mga binti ng 15 minuto bago matulog, iwasan ang maalat at caffeine sa gabi. Mag-relax gamit ang malalim na paghinga o stretching, hanapin ang pinakamaginhawang posisyon sa pagtulog. Ang mga simpleng gawin na ito, kapag isinabay mo sa tamang pag-inom ng tubig na ating tinalakay kanina, ay makatutulong sa iyo na makatulog ng mahimbing ng 7 oras, nang hindi nagigising para umihi. At tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, hindi mo kailangang gawin lahat agad. Piliin mo lang muna ang 1 o 2 hakbang ngayong gabi, baka itaas mo lang ang iyong mga binti o uminom ng kalahating baso ng maligambam na tubig imbes na puno. Kahit maliit na pagbabago, kapag palagyan, malaki ang epekto. Kung sisimulan mo ngayong gabi, i-comment, simula ngayong gabi. Tandaan, nakikinig ang iyong katawan sa consistency. Kapag araw-araw mo itong inaalagaan, sa tamang hydration, mahinahong paggalaw, at wastong pagkain, natututo ang pantog mong kumalma, lalalim ang iyong tulog, at gigising kang magaan at masigla. Kaya i-share sa comments kung alin sa mga tips ang pinaka-nakatulong sa iyo, ang timing ba ng tubig, ang maligambam na tubig, o ang pagtaas ng mga binti. Tulungan nating maging mas malusog ang isa't isa. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, pindutin ang like button, mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at itap ang bell icon para sa iba pang health videos na ginawa para sa mga Filipino seniors tulad mo. Dahil dito sa Gintong Sustansya, naniniwala kami na ang mabuting kalusugan ay hindi lang tungkol sa gamot, ito'y tungkol sa kaalaman, mabuting gawi at pagmamahal sa sarili. Maraming salamat sa panonood at tandaan. Ang mahimbing na tulog ay hindi luho, ito ay iyong karapatan. Uminom ng tama, gumalaw ng mahinahon, at magpahinga ng malalim. Kita-kits sa susunod na video, manatiling malusog, malakas, at gintong-ginto.